Okay, klaruhin po natin ito. Sa mga viewers po na may mga coins na hawak at nais po ninyong pumunta din sa subastahan at doon kayo magbebenta ng coins, ang pinakauna po ninyong kailangang ihanda bukod po sa coins na meron kayo ay ang mga papers din ng inyong mga coins. Okay po? Kasi syempre, sa subastahan po kasi tinitignan po talaga yung authenticity ng ating mga coins. Now, sa mga nagtatanong kung bakit sa subastahan, diretso lang po na sagot ito ha. Mas mataas kasi ang bentahan sa subastahan. Okay po? Kasi sa subastahan, may starting bidding po siya. At hindi ka babaratin ng mga gustong bumili ng mga coins. Kasi syempre, ang mga dadalhin po doon ay kasama sa mga highlight at mga end demand na coins. Lalo talagang hinahanap ng mga numismatics at mga collector. Okay po? Kung sa common transaction kasi minsan binabarat po tayo, minsan mali pa ang mga sinasabi po sa atin. So dalhin na lang natin sa subastahan, ganun lang kasimple yun. Mas mataas kasi ang bentahan po doon. Pero para po ang inyong coins ay talagang magkaroon po ng authentication. Okay po, kailangan nyo pong magpagawa ng authentication paper. Para talagang yung coins na dala po ninyo, kapag may papel po dyan, yan po ay worthy sa presyo na para sa coin na yan. Okay po? Now, sasagutin ko ang winning question na marami po sa inyo na nagtatanong po sa akin kung paano nga ba magpagawa kasi ng authentication paper para naman po makapunta din kami sa subastahan at tulad po ninyo ay madala din namin ang aming mga coins. So, ganito po yan. Bigyan ko kayo ng tatlong option po yan mga ka-Vertusio. Okay po? Tatlong option po. Okay? Kaya makinig po kayo. Pwede nyo pong isulat para alam po ninyo yung proseso kung paano siya gagawin, saan siya gagawin, at kung sino man ang dapat nating puntahan para magawa yung mga authentication paper na yan para sa mga coin na hawak po ninyo ngayon. Okay? So, tatlo lang po ito. Sulat po ninyo. Okay? Yeah. Bago pala ako magpatuloy mga ka-Vertusio, give muna ako ng information po sa inyo, okay? Wala pong subastahan na mangyayari ngayong buwan ng Setyembre at buwan ng Oktobre. Wala pong subastahan. Baka sa baka sa November na po, lalo na pag malapit na yung undas. Doon po magkakaroon ng commonly po ito sa North Luzon ang mga subastahan po nito. Katulad last time sa San Carlos po kami. San Carlos, Pangasinan? Pangasinan. Okay? So, doon ang subastahan. So, ano lang po yun? Just a little bit of information na wala pong subastahan ngayong September at saka October. Okay po? So, proceed tayo sa tatlo na proseso or pwede ninyong gawin or puntahan para kayo ay makapag-authenticate or magpagawa ng authentication paper para sa inyong mga coins. Unang-una sa listahan mga ka-Vertusio na pwede pong gumawa sa atin ng authentication paper para sa mga hawak nating coins para madala natin ito sa subastahan ay syempre walang iba kundi ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Syempre ang BSP po ay ang regulator, producer ng mga coins or any currency na meron po tayo sa Pilipinas. So, syempre, mas nakakaalam po sila. Mas may record po sila. So, kayang-kaya nilang i-authenticate. Okay po? Yung mga coins na meron po tayo. Okay? So, syempre, ang gagawin po natin, katulad po nito, dadalhin lang po natin ito sa Bangko Sentral mismo. Tapos, syempre, i-authenticate nila yan. Tapos gagawa nila ng paper. Sila na po mismo ang gagawa ng paper po sa inyo. Tapos tatatakan nila yan or lalagyan nila ng seal na nagsasabing ang mintage nito ay kasama pa doon sa back kung kailan siya ginawa. Okay? Para yung seal na yun na siya magbibigay sa atin na ng pruweba na ang coin na hawak po natin ay may value kasama ito sa nagiging vintage ng production ng ginawa po ito. At syempre, real ang hawak nating coins. At syempre,
yun ay magiging malaking malaking advantage sa mga coin na hawak po tayo, lalo na kung dadalhin natin ito sa subastahan. So yun po ang una, BSP. Okay po. Pangalawa, number 2, mga ka-Bertusio, na pwede ring mag-authenticate ng ating mga coins para naman ay legit ang ating dadalhin sa subastahan ng mga coins. Number 2, ay meron tayong mga third parties na legit din naman na pwedeng gumawa ng authentication paper para sa mga coins po natin. Pwede po tayo sa NGC or sa PCGS. Yan, pwede po tayo doon, or sa Philippine Curator and Graders, mga ganyan. MME. Mga grupo yan dito sa Pilipinas, mga ka-Bertusio. Kasama dyan yung mga kolektor, mga numismatics. Kasama sila dyan na pwede po silang these people are very knowledgeable about coins, na binigyan sila ng license to authenticate coins. So pwede rin silang gumawa. Ayan. So ang gagawin po ay pwede tayong pumunta doon. Tapos same din sa proseso na meron tayo sa BSP. Ang pinakamahalaga kasi dito, mga ka-Bertusio, ay there should be one knowledgeable about sa coin na authentic dapat. So hindi lang kahit sino. Ito ay legit dapat nag-upo na siya ang magpa-testify. Siya ang mag-authenticate ng mga coins na meron po tayo. So ganon din ang proseso. Gagawa nila ito ng paper. Pagkatapos po nilang i-authenticate, lalagyan ng seal na talagang totoo yung coin na hawak po natin. At syempre, pag okay na yon, pwede na yung dalhin sa subastahan. May papel ka na, katulad po nito. Okay? Pangalawa, pwede rin kayong pumunta doon sa mga legit lang po, kasi ang dami kasing nagkalat sa Facebook, pati mga pati mga content creator, ang dami po talagang nagkalat sa FB at saka sa YouTube. Pero hanapin nyo po yung mga numismatic groups na legit. Okay po? Yung totoong talagang nangongolekta ng mga coins. Okay? Tapos, doon po tayo magpagawa ng authentication letter or paper po sa kanila. Okay po? So, kailangan magpo-provide po sila ng certificate of authenticity po sa inyo. Okay po? Tapos, syempre, may seal din yon, or tatatakan din nila yon. Okay? At ang tawag nito, maglalagay sila ng verification, analysis, encapsulation, tapos high definition photography po noon, kasi syempre yung papers na po natin dapat may picture din yan, may vintage, yung description or identification na meron siya, tapos nakalagay din doon kung ano yung possible na value. Tapos nilalagay din doon yung status of the coin or quality of the coin, kung tampered ba siya or hindi, ganyan, or maayos pa ba siya, naging ba siya tawag neto, meron bang mga gasgas, dumaan ba ito sa isang paglilinis na hindi dapat. So nakikita talaga nila yan, mga ka-Bertusio. Kaya very important talaga na yung coins po natin, katulad nitong nandito, yan, pagkatapos ko itong hugasan at linisin, binalot ko siya, mga ka-Bertusio, para maiwasan na yung any impurity na pwedeng dumapo doon, lalo na galing sa kamay po natin. Kasi any fingerprint adds impurity doon sa coin. Kaya kung meron din kayo, gawin nyo na lang ganito, yan. Tapos gagawa na kayo ng papel po niyan. Yung sa akin, actually walang bayad. Wala pong bayad, pero yung napuntahan ko na na numismatic groups ay kailangang magpa-member. Syempre naman, para dumami, di ba? Mas madami, mas masaya. Mas madami, mas marami kang matutunan. Okay? So, magpa-member ka doon sa isang grupo na yon. Okay? At syempre, ang balik naman sa atin na advantage ay you become knowledgeable. You become a legit
appraiser na rin ng mga coin. Kasi syempre alam mo na kung ano yung mga coin na may value, alam mo na yung mga coins na walang value, or alam mo na yung mga coins na para siya sa ganito, para sa ganyan, hinahanap ito ni ano, hinahanap ito ng mga klase ng grupo na ganito. Yan. So, yun din ang advantage kapag isa kang grupo ng isang numismatics group. Okay po? So, ganun po mga kabertusyo. Tatlo. Number 1, punta ka sa BSP. Pangalawa, punta ka sa NGC or PCGS. Yung mga, mga curator yan. Okay po. At pangatlo, punta ka sa mga dapat legit na numismatic groups. Kasi sila lang po ang may kakayanan na gumawa din po ng authentication paper. And syempre, pag meron na kayo noon, secured na ang paper ng inyong mga coins, kita-kita na lang tayo sa subastahan, mga kabertusyo. Okay? Kita-kita na lang tayo doon. Okay, thank you po. Salamat sa support.